But as a follow-up lang po ma'am, no, given this move by the Chinese government, parang nagbibigay rin po ba to? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue? Kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Hindi po badge of honor na sinadya niya talaga na mag-issue ng mga statement against China. Mali yung ginawa ni Tolentino, pero mali din yung ginawa ng China na isa-sanction siya sa ganoong napaka-public na paraan. Yung mga bagay na ganyan tungkol sa South China Sea, ipaubaya natin sa ating DFA. Hindi pwede yung nakikialam sa atin, mga defense, mga politician, lalo lang nilang pinapakulo yung Let's follow up na lang po on this matter. Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to summon Chinese Ambassador Wang Zilian or Chinese officials to relay yung naging concern natin on this decision. Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Unahin ko lang pong hingan kayo ng reaksyon kaugnay nga po dito sa naging anunsyo ng China patungkol nga dito sa dalawang Pilipino o particular na kay Senator Francis Tolentino na kung saan ay ipinagbabawal po binigyan po sila ng sanction ng China na hindi muna pinagbabawalan muna silang pumasok dyan po sa China, Hong Kong at Macau. Ano ho ba ang inyong masasabi dyan? Ang sa akin talaga maling-mali ang ganyang pagkilos kasi nga marami ng mga problema ang namamagitan sa Philippines sa China at kailangan talaga upuan ito at magkaroon ng diplomatic discussion sa mga bagay na ito. Hindi nakakatulong yung ganyan. Pwede naman nilang sabihin na hindi ko kayo bibigyan ng visa. Hindi nila kailangan ipangalandakan na babawalan nila ang mga Pinoy na magpunta ng China. No? Ano mapapala nila doon? Opo, at ito nga may kaugnayan doon sa mga pahayag din no, ng dating Senador Francis Tolentino, Ma'am Teresita. Lalo na't may mga palukalang batas siya na sinasabing anti-China din. Ganun nga po, no? Kaya sabi ko nga, yung mga bagay na ganyan, mga bagay tungkol sa South China Sea, ipaubaya natin sa ating DFA. Sila talaga yung sanay sa mga diplomatic solution. Hindi pwede yung ang nakikialam sa atin ay mga defense, mga politician, lalo lang nilang pinapakulo yung problema, no? Lalo lang nilang niwo-worsen itong mga problem sa na naka-exist, no? Kasi dapat kasi mga diplomatic solution na pag-usapan, ano po ba magagawa, ano po bang magandang solusyon na hindi tayo parang ganyan nagta-threaten sa isa't isa, no? Gagamitan ng armas, hihiram ng armas, magpapatulong sa US, magpapatulong sa Japan, hindi po nakakatulong ito sa pag-solve ng problem. Opo, at para naman kay dating Senator Francis Tolentino sa kanyang naging pahayag o naging tugon, reaksyon nga dito sa naging sanction ng China sa kanya. Sabi nga dito, quote ko lang Ma'am Teresita, this sanction is a badge of honor and a testament to my unwavering commitment to protect our national interest and our people's dignity. No foreign power can silence me or weaken my resolve to uphold our sovereignty. I am and will always be proud to be a Filipino. Yan po yung naging pahayag po ni dating Senador Francis Tolentino. Narinig ko po yun, hindi po badge of honor na sinadya niya talaga na mag-issue ng mga statement against China. Yung sinasabi niya na gumamit daw ng PR firm, nagpakita pa siya ng cheque. Counting research lang naman makikita niya na yung cheque binayad sa isang PR firm para sa isang award search, no? Recognition awards para sa mga tao nakatulong, no? The US does that, US Embassy does that, Korean Embassy does that every year. Nag-a-attend ako sa mga ganyan. Bakit hindi niya pinagsasabihan yung mga ibang embassy na pag mag-hire ka ng PR firm para sa isang social function, ang interpretation na agad niya, pakikialam daw sa election. 2023 pa yung event na yon, no? So, mali yung ginawa ni Tolentino, pero mali din yung ginawa ng China na isa-sanction siya sa ganoong napaka-public na paraan. You just give him another platform, no? Kaya nga hindi talaga solusyon yung ganyang klaseng sagutan para mabigyan magkaroon ng magandang solusyon sana yung mga existing problems. Opo, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Ano bang magiging epekto po nito, Ma'am Teresita? Saan nahumantong pa tayo sa mga ganito? Yung China, isinanksyon yung mga opisyal ng Pilipinas mismo?
ano lang talaga yan, kasi both, no, dito sa atin, mga politiko natin, kailangan magpakitang gilas, mga public pronouncements na ganyan, para magkaroon sila ng simpatiya sa kanila. The same with China, binabati ko sila ng husto at sinasabi, bakit ganyan na lang ang pagtira sa inyo, nagsisinungaling mga politiko para nasiraan kayo at wala kayong reaksyon. Parang dito rin sa ating kuminsan, nagkakaroon ng overreaction sa mga issues, no? We do not solve a problem by creating an even bigger problem. Opo, meron nga sa ilan nga sa mga kababayan natin na nagko-komento din, Ma'am Teresita, na baga hindi pa naririnig ng ilan nga sa mga Pilipino ang tungkol dito nga sa agresyon o sa tensyon, alitan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang gusto ata ng ilan, Ma'am Teresita, kondinahin yung ginagawa ng China dito nga po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Matagal na po ang ginagawa natin yan, no, sa Philippines. Basta merong mga ganyang aggression, let us allow the DFA to make their moves, even go to the ambassador. Ginagawa po yan ng Pilipinas at maganda naman. Hindi kasi magiging solusyon na mag-create tayo ng bigger problems para lang masolusyonan itong mga problemang ito, no? Opo. Give diplomacy a chance. Mas maganda na magkamayan tayo kaysa magbakbakan. Opo. Yung hindi ba pagkondena ng mga Pilipino, halimbawa kayo po, ang hindi pa pagkondena sa alitan sa pagitan ng Pilipinas at China is a question dito sa yung loyalty sa Pilipinas? Paano pong hindi natin kinokondena? Halos araw-araw talaga laman ng ating balita yung pagkondena natin sa mga issues na ganyan. Pero ang sabi ko nga, hindi naman kasi nakakatulong yung mga tinatawag na mga verbal scrimmage na ganyan, no? Parang parang nagkikis-kisan, lalo lang natin pinapalala. We should always condemn kung nagkamali, may aggression, pero we don't solve the problem. But yung by continuing, no, na magdadagdag tayo ng iba't iba pang issue kasi doon sa mga existing problems, parang lumalaki ng lumalaki. Di ba? Nag-umpisa sa China Sea, tapos nag-iba parang lumaki yung issue, iba't ibang mga samot-saring mga akusasyon na nangyayari na wala namang pinatunguhan, no? Wala pang mga solution, mga accusations and counter-accusations, no? Ganon din sa China. Maraming mga comments, maraming mga even editorials nila na kinukondena ng government nila, bakit hindi kayo mag-retaliate, bakit hindi kayo sumagot. So ganon, napo-provoke din na mag-overreact. So both sides, kailangan talaga calm down muna, ang Iran and Israel, truce muna para magkaroon ng pagkakataon ang diplomasya. Opo. Sa China ho ba, Ma'am Teresita, may mga opisyal din na kumukondena dito sa ating bansa, lalo na dito sa alitan nga sa West Philippine Sea? Meron din, kasi hindi lang opisyal, even lalo na yung public, kasi iba na ngayon ang panahon. Yung panahon ng social media, so maraming mga batikos kang naririnig tungkol sa atin, the same at marami tayong mga batikos tungkol sa kanila. Opo. So, ano ba, dapat ba ang Pilipinas ay ganun din ang gagawin ng gobyerno na i-sanction din yung ilang opisyal doon na kumukondena, nagbibigay po ng mga statement against the Philippines? Anong magagawa? Sa akin, anong resulta nun yan, di ba? Yes. Parang lalo mo lang pinatulan mo ang isang maling gawa sa pamamagitan ng isa pang maling gawa. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Ma'am Teresita, nasaan na ho ba tayo ang ating relasyon ng Pilipinas at ng China? We can say na it is at its lowest end, no? Kaya kailangan talaga kumilos para mag-improve. Kasi parang talo tayo, no? Sa mga ibang Southeast Asian countries na nakikinabang sa mga skills at technology ng China, lalo na sa infrastructure. Binggit ko nga, sabi ko, kung nasa China yan, ang edge sa repair, hindi aabutin ng 3 buwan yan. Kasi nga, meron silang technology, no? Na pwede sana nating mapakinabangan. Yung mga seaport nila, no? Maganda na sana yung ginagawang cooperation sa Gensan na tulungan tayong gumawa ng isang sophisticated na seaport para hindi sa dagat pa lang binibenta na ng fishermen yung malalaking tuna nila, yung mga mackerel nila, binibenta na nila sa mga kapwa barko ng Japan, ng Korea, kasi wala tayong magandang facilities, no, for refrigeration, preservation, ano. Marami tayong pwedeng nakuhang tulong sa China. The same way, ang China, maraming makukuhang tulong sa atin, no? Kailangan nila mga English teachers, kailangan nila ng mga caregivers na marunong at magagaling, no? Pwedeng both sides talaga magtulungan instead of magbangayan.